Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung anong aabangan ninyo sa 2026. Ayan, mabilis na lang yan. 2026 na. Meron pa rin kayong full reading for 2026. Abangan nyo yan sa November or sa December. Ayan, so ito ay overview lang. Ano yung aabangan mo for 2026. If you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 30. Ayan, so kung gusto niyo magpa-book for a private reading, merong link sa description at sa pinned comment. Paka-check niyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayo makarelate, maaaring hindi. Just take what resonates. So, let's see. Sagittarius. Ano yung aabangan ng mga Sag? Wow. Okay, you have Feihu. And then, meron ding Othila. And Perthro. Wow. So, Sagittarius, marami kayong pag-aaralan. Mahilig naman kayo mag-aral, 'di ba? So, ang Perthro is about cup container, about knowledge. So, marami kayong magiging interest na gusto nyong i-explore, alamin. Depende yan sa kanya-kanya ninyong interest, no? And yung iba sa inyo, anything related to mystery. So, pwedeng basta any mystery, any mysterious na usapin, yan, maaaring magiging interesado kayo niyan sa 2026. And then also for your knowledge, no, pwedeng kayo ay mag-aaral. Itong pag-aaral na to pwedeng formal education, pwede namang informal, pwedeng online or sarili nyong research. Kasi nga mas nagiging excited kayo or interesado kayo sa iba't ibang kaalaman. And then, you also have Othila, which is about your family and tradition. So, yung iba sa inyo, meron kayong tutuklasin tungkol sa inyong family. Like, family backgrounds, yung mga ancestors ninyo, ganyan. Maaring, alam niyo yung mga yung family tree na parang tinitrace mo kung saan ka nang galing, parang ganon. So, pwedeng ganon kasi parang meron ka isosolve na mystery. Ayan. So, yung iba naman, this can be related sa inheritance, no? Meron kang kailangang alamin, aralin tungkol sa ipinamana sa'yo. Kasi pwedeng hindi ka interesado dyan before. Like for example, pinamanahan ka ng negosyo, pero hindi ka interesado doon. O ngayon, inaaral mo kasi ipapamana na sa'yo. Oo. Or meron kang aalamin ng mga tradition ng family mo, or family rin ng iba. Pwedeng mag-aasawa ka, 'di ba? So kailangan alam mo yung background rin ng family na you are marrying into, no, yung pakakasalan mo. You also have Feihu. This is one of the best rune symbols. Feihu is prosperity, wealth, 'di ba? So, maaring magiging maganda ang takbo ng resources mo, finances mo, career mo, or anything that has something to do with prosperity, wealth. Ayan. So, kaya siguro yung iba sa inyo, meron kayong mamanahin. Yung mamanahin nyo na yon, mas palalaguin nyo pa para mas lumaki ang income ninyo at inyong mga ari-arian. O, diba? Kayo na. Let's see what else. Sagittarius. Ano yung aabangan? Overall energy, challenge, opportunity, blessing. Oh, yung blessing talaga ninyo is abundance, no? So, bottom of the deck is Five of Swords. Nako, may conflict. Usually, itong mga conflict na to, kung may kinalaman to sa inheritance, pwedeng within the family, no? Yung may agawan ng lupa. Medyo talaga yan, challenging. Meron pang tower dito, pwedeng may mag-aaway-away dyan. Oh my God. Sag, may conflict talaga. Yung iba sa inyo,
iiwas. Iiwas sa conflict na tipong bahala kayo sa buhay nyo, mag-away-away kayo dyan, basta ako ayoko na makialam. Parang ganon. Oo. And some of you naman, maaring may competition around you, ng tipong merong person na hindi ka gusto kasi feeling niya mas naaangatan mo siya. So, maaring yan ay mauuwi sa personalan. Oo. So, maging maingat ka na lang at umiwas sa gulo. You have the Two of Cups, the Page of Cups. Some of you, maaring meron kang makikilala or meron na existing na person na makaka-appreciate sa'yo and eventually mag-evolve yung feelings niya into something romantic. Like for example, meron kang kaibigan ngayon. Tapos sa 2026, na-realize niya, in love pala siya sa'yo and vice versa, ikaw pala in love sa kanya and pwedeng mauwi to sa romantic connection. Oh, okay. So, some of you are stepping into a new experience or magte-take ka ng risk sa isang sitwasyon na bago sa'yo. Pwedeng trabaho, business, career, relationship na bago sa'yo. Now, your overall energy is about 5 of Cups. Merong losses. Oo. So, maaring, ayun nga, kung merong conflict dito, pwedeng may mawala na connection sa'yo, kaibigan, family member na maaring hindi mo naman to sinasadya. Pero maaring yung sitwasyon, ganun talaga na may mga kailangang maghiwalay or umalis sa buhay mo. With the 8 of Cups, yung iba sa inyo, yan yung challenge na yung pag-alis sa isang sitwasyon na hindi na nakakatulong sa pag-unlad ninyo. Pwedeng meron kayong trabaho, career, business, relationship na you feel like may stuck energy doon na gusto mo na mag-explore. And yung knowledge and skills mo, yan yung tutulong sa'yo para mas maliwanagan ka at ma-realize mo yung potential mo na hindi limitado yung potential mo. You have unlimited potentials na pwede mo mong i-explore at doon na papasok yung pagiging abundant mo. Kasi na-realize mo what else you can do. And since you have that realization, mas magtitiwala ka sa sarili mo. Mas mag-e-explore ka, susubo ka ng bago. Ayun. And that will open an opportunity for you for growth, abundance, productivity. Ayan. Yung iba naman, pagdating sa pregnancy, pwedeng may blessing of pregnancy. Like what I always tell you, kung kayo'y gusto nyo to, then congratulations. Pero if you are not yet ready, be careful. Okay, money, career, finances. Oh, the Sun. Ganda. You have the Page of Wands. This is going on an adventure. Pwedeng may pagkakataon sa career, trabaho mo na makapag-travel ka ng libre, wala kang gagastusin, and at the same time, kikita ka pa. Oo. You're going to have fun. And I think you will also be more creative in your career, especially kung creative work yung ginagawa mo. Content creation, nasa creative field ka. And also, pagdating rin sa business, maaring ito yung isa rin sa susubukan mo. Like a new business opportunity na alam mong kaya mong i-handle because you have the confidence, no, sa sarili mo. Love life. Temperance and the Ace of Swords. Okay. So, if you are going to enter a new relationship, magiging maingat ka. Hindi mo muna parang hindi mo mamadaliin. You're willing to wait and undergo sa process ng isang relationship. Maaring mas magiging practical ka, logical when it comes to relationships. Some of you, if you are single, maaring mag-heal ka muna kung galing ka rin sa separation Kasi meron dito na nag-separate from the past and then nag-move on ngayong 2026. Pwedeng iiwas ka muna sa relationships or connections, romantic connections, dahil hindi ka pa ready. Okay, let's see ano pa for Sagittarius.
Neptune, vision. So, ito yung sinasabi kong creative force, creative energy ninyo. Yung imagination ninyo, malikot. Marami kayong mga naiisip na, uy, pwede kong gawin to, or pwedeng mangyari to, pwedeng subukan to. Ascendant, yourself. Another thing na focus mo yung sarili mo. Kung paano mo i-improve yung sarili mo. I think kasi, mas nagiging, ano ka rin, yung parang, nasa-challenge ka in a good way, na gusto mong i-improve yung sarili mo. Na, lalo na kung yung iba, nakikita mo na, yes, they are improving their lives, no, nag-i-improve yung buhay niya. You also want that to happen sa sarili mo because alam mo, kaya mo. First house, sarili mo na naman to. Maaring meron kang i-improve sa physical appearance mo, na maaring makapagdagdag ng iyong confidence. Syempre, kapag confident ang isang tao, marami siyang kayang gawin. Hindi siya nahihiya, diba? Maaring yung iba sa inyo magpapalakas ng katawan, magpapalaki ng katawan, or mas mag-exercise, you're going to be healthier, no? Mas magiging disiplinado ka para sa mga goals mo. Merong important na communication ngayong 2026. And I think this will lead you to removing yung mga blockages na yan sa buhay mo. Maaring may person na magkakaroon ng positive influence sa'yo para umalis ka talaga sa comfort zone mo. Yun nga daw ang medyo delikado, yung nasa comfort zone ka lagi. Kasi pag nasa comfort zone ka lagi, wala nang growth. Kasi yung growth, nangyayari lang yan kapag umaalis ka sa comfort zone mo, may mga pagbabago, inaalaw mo yung changes sa buhay mo. Self-love, that makes sense. So, time to celebrate you and all your magnificent light. Diba? So, gaya ng pinag-usapan natin kanina, sabi ko, focus ka sa sarili mo. And I think, meron kang i-improve sa physical appearance mo in any way, shape, or form. So, pwedeng, mas, physically fit. And, maraming makaka-recognize, makakapansin ng pagbabago na yan sa'yo. Okay? You are celebrating yourself and your magnificent light. So, parang glow up talaga. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.